Magandang gabi sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Severe Tropical Storm Opong. Patuloy pa ring binabaybay ni Bagyong Opong yung karagatan. Huli itong namataan sa layong 150 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar. Taglay nito yung lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 135 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at sa kasalukuyan nga po ay unti-unti na itong papalapit dito sa area ng Eastern Visayas and simula ngayong gabi rin ay unti-unti nang mararanasan yung mga malalakas na hangin and also yung mga malalakas din po ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may Eastern Visayas, maging sa buong bahagi pa ng Central Visayas and also sa ilang areas din po ng Caraga at Northern Mindanao. And may kita nga po natin, bahagyang bumaba yung track nito ni Bagyong Opong and may kita din po natin dito sa ating satellite animation na halos nasa katimugang bahagi po yung mga malalakas po na pag-ulan na dala nito. So expect po natin muli simula ngayong gabi ay magsisimula na pong maranasan dito sa malaking bahagi ng Eastern Visayas at Central Visayas, maging dito pa sa ilang area ng Northern Mindanao at Caraga, yung mga malalakas po na pag-ulan. So itong mga pag-ulan po nito, malawakang pagbaha po yung nakikita natin, kaya naman doble ingat at maging alerto po para sa ating mga kababayan. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis, patuloy nga po or unti-unti nang lumalapit itong si Bagyong Opong dito sa may bahagi ng Eastern Visayas and nagsisimula na nga rin po nating maramdaman dyan po sa areas na yan yung mga malalakas na hangin and also yung mga malalakas po na pag-ulan. And tomorrow early morning po, posible ito maglandfall dito sa may Northern Samar or dito sa northern part ng Eastern Samar. And after po nito, by tomorrow morning din, ina-expect natin na magla-landfall ito muli sa vicinity ng Sorsogon and then babaybayin na nito yung isla ng Bicol Region, maging itong bahagi din ng Northern Mimaropa at yung Southern Calabarzon. Bukas po yan araw ng Biyernes and lalabas po ito ng ating kalupaan by Saturday early morning. So muli po, magsisimula na ngayon yung dama natin yung malalakas na hangin and also yung mga malakas na pag-ulan dito sa may Eastern Visayas or dito sa may Eastern section ng Southern Luzon, Visayas at yung ilang bahagi pa po ng Northeastern Mindanao. Kaya naman po pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan. And bukas po habang tinatahak ni Bagyong Opong itong mainland, and-expect po natin na mas doon din pa natin mararanasan yung mas pinakamalalakas pa po na hangin and also ng mga pag-ulan na dala nito. So paghahanda pa rin po para sa ating mga kababayan. And may kita nga din po natin bago ito mag-landfall, posible mag-intensify pa ito into a typhoon category and then habang binabaybay po nito yung mainland ay magda-downgrade po ito into a severe tropical storm. And may kita din po natin dito sa ating forecast track itong area natin under a yellow shaded circle kung saan malaki po yung malawak yung sakop po nito ni Bagyong Opong. So expect po natin sa pagdaan po niya dito sa mainland, mostly dito sa mainland ng Southern Luzon, Visayas area, ay hagip pa rin po ng mga malalakas na hangin and also yung malalakas po na pag-ulan, itong buong area ng Visayas, itong Mimaropa, Bicol Region, Calabarzon, maging dito po sa Metro Manila, maging yung area din ng Central Luzon at ilang bahagi pa po ng Northern Luzon, maging dito din sa Northeastern Mindanao. Kaya naman pumuli, paghahanda po para sa ating mga kababayan, maging alerto po tayo and doble ingat po dahil nga po sa epekto na dala nito ni Bagyong Opong. And habang papalapit nga po si Bagyong Opong, medyo mas dumami na din po yung wind signal number 3 natin kung saan nakataas na yung wind signal number 3 dito sa area ng Sorsogon, sa southern portion ng Albay, maging sa area din ng Masbate. Samantala, maging dito din sa Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar at sa northern portion ng Samar. Samantala, wind signal number 2 naman po sa Laguna,
Batangas sa southern portion ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, rest of Albay, maging sa area din ng Catanduanes, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Calamian Islands, rest of Eastern Samar, the rest of Samar, Biliran, northern portion ng Leyte, sa extreme northern portion ng Cebu, kasama na po yung Bantayan Islands, sa northern portion ng Aklan, Capiz at Iloilo, maging sa bahagi din po ng Caluya Island. Samantala, wind signal number 1 naman sa central and southern portions ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao sa southwestern portion ng Mountain Province, Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, maging dito din sa may Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, dito po sa Metro Manila, sa Rizal, Cavite, the rest of Quezon, Cuyo Islands at northern mainland Palawan, kung saan maging dito din po sa area ng rest of Leyte, southern Leyte, sa northern portion ng Bohol, sa northern portion ng Cebu, kasama na po yung Camotes Islands, sa northern portion ng Negros Occidental, central portion ng Iloilo, rest of Capiz, rest of Baclan, sa northern portion ng Antique, maging sa Surigao del Norte at Dinagat Islands, kung saan ito pong mga areas na nabanggit po natin, makakaranas po ito ng mga malalakas na hangin and also hanggang sa mapaminsalang hangin po na dala ni Bagyong Opong. So expect po natin ngayon pa lang hanggat maaari ito pong mga areas natin dito sa may silangan ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggat maaari po stay indoors na po tayo dahil magsisimula na nga pong maramdaman itong mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Opong. And during the passage po ni Bagyong Opong, yung highest possible wind signal na maaari po nating itaas ay wind signal number 4. But generally, hanggang sa mapaminsalang hangin po yung dala ni Bagyong Opong. And yung ganito po kalakas ng hangin, posible itong magdulot ng mga damages sa mga structures and also sa mga pananim din po natin. Posible po ito makapagpatumba ng mga poste, maging ng mga kable. So medyo expect din po natin na during the passage ni Bagyong Opong, posible po tayong mawalan ng power supply or kuryente and magkaroon ng interruption sa communication. Kaya naman po muli, paghahanda po para sa ating mga kababayan. Samantala, para naman po sa mga pag-ulan, more than 200 millimeters of rainfall po yung ina-expect natin dito sa may Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Masbate, Romblon, maging dito din po sa area ng Romblon. Samantala, 100 to 200 naman dito sa Batangas, Laguna, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, maging dito sa Oriental Mindoro, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, maging sa area din po ng Leyte. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman dito sa Negros Oriental, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Occidental Mindoro, Palawan, dito sa Metro Manila, Cavite, Rizal, maging dito din po sa area ng Laguna at sa bahagi po ng Aurora. Ngayon po yan hanggang bukas and ina-expect po natin bukas habang atin na-traverse or tinatahak nga po nito ni Bagyong Opong yung ating yung mainland ng Southern Luzon, Visayas area. Expect po natin meron pa rin more than 200 millimeters of rainfall sa Mindoro provinces, Batangas, Marinduque, samantala 100 to 200 naman dito sa Bataan, Cavite, Laguna, Quezon, Rizal, maging dito din sa Romblon, Aklan, Antique at 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Zambales, Pampanga, Bulacan, maging dito din sa Metro Manila, sa Rizal, sa Aurora, Isabela, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Capiz, Iloilo at sa ilang areas din po ng Palawan. So muli po, posible yung malawakang pagbaha at pagguho ng lupa dulot po nitong mga malalakas na pag-ulan na dala ni Bagyong Opong. And mamaya din po nga 11 p.m. ay i-update din po natin itong ating weather advisory ukol po sa mga malalakas po na pag-ulan na dala nito. And also, expect nga din po natin, nang simula po ngayong gabi hanggang bukas po yung peak ng mga pag-ulan na ating mararanasan. Kaya naman po sana ay nakapaghanda po yung ating mga kababayan.
Samantala sa gale warning naman po natin, merong tayong nakataas na gale warning sa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Biliran, Coast of Southern Quezon at Northern Coast ng Aklan, Capiz, Iloilo at Leyte. Samantala, meron din po tayong pinalabas na storm surge warning kung saan more than 3 meters po yung ating posibleng storm surge dito sa may Catanduanes, eastern coast ng Albay, Camarines Sur, Sorsogon at dito din sa Northern Samar. Samantala, 2.1 to 3 meters naman sa rest of Albay, Batangas, Biliran, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Cebu, Eastern Samar, Leyte, Marinduque, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, sa Quezon, Romblon, Samar at sa bahagi din po ng Sorsogon, and 1 to 2 meters naman sa Aklan, Antique, Bataan, Batangas, dito sa area ng Bulacan, Capiz, maging dito din sa bahagi ng Cavite, dito sa ilang areas sa Cebu, sa Dinagat Islands, dito din po sa may bahagi ng Leyte, meron din po dito sa Metro Manila, sa ilang bahagi ng Palawan, Pampanga, Quezon, Surigao del Norte at Zambales, kung saan kapag meron po tayong high risk ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities natin gaya ng paglangoy, pangingisda at paglalakbay dagat, and ina-advise din po natin yung ating mga kababayan na nakatira malapit sa coastal areas na lumikas po tayo sa mas mataas na lugar. Samantala, bukod po dito, posible pa rin tayong makaranas ng bugso ng mga malalakas na hangin dulot naman ng habagat dito sa ilang areas ng Northern Luzon, maging sa Visayas at ilang bahagi pa po ng Mindanao hanggang bukas po yan. And by Saturday naman, posible pa rin po yung bugso ng mga malalakas na hangin na ito na dulot ng habagat dito sa Luzon, maging sa bahagi din po ng Western Visayas. So muli po, kahit yung center track nito ni Bagyong Opong ay dadaan po most likely dito sa may Southern Luzon, Visayas area. Lahat po ng nabanggit natin na areas kanina, yung buong bahagi po ng Visayas, yung Northeastern Mindanao, maging yung area din po ng Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, dito sa Metro Manila, Central Luzon, maging yung ilang areas pa po ng Northern Luzon. Patuloy pong pinaghahanda natin yung mga kababayan natin dyan dahil nga po hagip po ito ng mga malalakas na hangin and also ng mga malakas po na pag-ulan na dala ni Bagyong Opong. And narito naman po yung ilan sa mga paalala ukol nga po sa paghahanda po natin. Though ngayon po medyo lumiliit na yung ating lead time para makapaghanda, narito po yung mga ilang paalala po natin. Una, patuloy po tayong makinig ng balita at mag-monitor sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Magkaroon po tayo ng community planning or alamin po natin yung plano ng ating komunidad o LGU ukol po sa mga paglikas, and also magkaroon din po tayo ng family plan kung saan magkakaroon po tayo ng pagpaplano within the family. Magkaroon po tayo ng emergency contact person kung sakaling kailanganin po natin ng tulong during po ng passage ni Bagyong Opong. Samantala, maghanda din po tayo ng emergency kit or yung tinatawag po natin na go bag kung saan nandun po yung ating mga gamot, mga flashlight, mga emergency lamp o yung kahit ano po pong pangunahin na pangangailangan ng ating pamilya. And panghuli po ay lumikas po tayo sa itinakdang evacuation center. So makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU at habang naman po dumadaan na sa atin yung bagyo kung saan nararanasan po natin yung mga malalakas na hangin na, ay safer po na manatili lamang po tayo sa loob ng ating mga tahanan. Patuloy po tayo